Cruelas, mabuhay! This is Kaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. At ito na ang aking top 10 sa Best in Evening Gown sa preliminary competition ng Miss Grand International 2024. Hey! Again, kamusta ko yung lahat? At ito na ang aking top 10 sa preliminary competition sa evening gown. Kwento ko muna yung eksena ko. Actually, yung mga evening gown ng mga girls, a little bit of underwhelming. Hindi ako surprised. Wala akong nakitang masyadong mga bago, manginan-nginan lang. At least, nawala yung green team kasi laging naka-green, green. Ngayon, ang dami kong nakita red, yellow, basta, iba-ibang kulay. Ang iniisip ko, pink, marami din naka-pink. Ang problema, masyado siyang hindi nakaka-grand. Diba? Dapat, pag Miss Grand yung gown mo, grand din dapat, grandiosa din dapat yung gown. Mangilan-ngilan lang yung grand. Mahirap siya, basta, hindi ko masyadong bet yung evening gown ng Miss Grand. Parang naantok ako sa eksena. Hindi na dahil sa music. I like the music. Siguro dahil sa paulit-ulit yung music, hindi nagbago. Same lang ng track. Hindi tumataas yung level ng audio. Hindi bumababa. Kaya ganun siguro. Kaya nabagot ako ng very light sa evening gown nila, ha? To be honest. At saka, hindi ako nakakita ng... Okay lang sana yung music. Pero sana yung mga suot ng mga girls ay talagang mga pasabog at talagang bongga. Siguro maha-hype ako. Pero, sa naseksihan ko, mangilang-ngilang lang sila. Nakakaloka. Ang konti. So, eto na. Pasok naman sa akin sila, sila Bolivia, sila Colombia, sila Cuba, sila El Salvador, sila Mexico, sila Japan, sila Peru, sila Thailand, US Virgin Island. Pasok naman yan, pero hindi sila pumasok sa akin sa top 10. Kasi talagang binubusisi ko ng bonggang-bongga kung yung yung ganda talaga. Ito talaga yung basis ko dito. Yung ganda ng execution doon sa gown na meron ka. The next is kung gaano ba kaganda yung gown mo. So, ayun. So, my number 10 sa aking listahan. Talagang, talaga ako. Ayoko kasi ng mga gown ng putyo-putyo, lalo na grand ito. Kung Miss International to sana, kaya Miss World, naiintindihan ko. Pero Miss Grand kasi ito. Kaya, promise, hindi ko lang siguro iba na yung standard ko when it comes sa evening gown. Pero hindi ko siya feel. Parang underwhelming ang mga performance ng mga girls sa evening gown. Mabuti na lang. Pero, ni number 10 ko sa aking listahan, Miss Grand Colombia. Ang ganda ng kanyang gown. Mukha siyang mamahalin. I don't know kung sino yung designer, but nagustuhan ko talaga yung mga pa-eksena niya ni Miss Colombia. Hindi ko lang bet yung ayos niya. Yung kanyang makeup. I don't know. Parang wala lang. Parang mas maganda siya sa swimsuit. Next, number 9 sa aking listahan, Miss Grand France. Si Miss Grand France na parang gold bar lang. Pag nakahiga siya, iisipin mo na gold bar siya. Diba? Sa kulay niya. Tapos nakasuot pa siya ng gold. Nakakaloka. Mukha talaga siyang treasure. At itatago mo talaga ng bonggang-bongga si Miss Grand France. My number 8 sa aking listahan, Miss Grand Vietnam. Alam nyo guys, kung paglabas ni Vietnam, hindi ko talaga feel. Okay lang yung dito niya, parang may mga apoy-apoy. Pero yung baba, yung bottom part niya, hindi ko siya feel. As in, hindi ko feel. Ang patay talaga yung kulay. Pero may pa-reveal. Nakakaloka. Doon ako naloka. Doon ako nawindang. At least gumanda. Tapos naging flame
parang apoy siya, parang flame red hanggang sa dito na mula pa hanggang dito pa apoy ang eksena. Ang ganda. Red-orange yung eksena niya. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8. My number 7 sa aking listahan, Miss Grand, Myanmar. Lava-inspired. Yung bottom lang. Yung bottom ng gown niya is lava-inspired. Tapos may nakita ka naman pa spider dito, di ba? Sa may padibdib. Pero yung bottom niya, lava-inspired. I don't know kung sino yung designer. Pero maganda. Nagandahan ako. Parang pare sila ng kulay ni Miss Vietnam. When it comes sa kulay, red-orange ang eksena. Ayun. Kaya nilagay ko si Myanmar. Maganda din kasi yung execution. Ang eksena din ni Myanmar. Talagang pak na pak din talaga. Ayaw paawat. That's why nilagay ko siya sa aking number 7. My number 6 sa aking listahan, Miss Grand Dominican Republic. Diva. Naka-fiery red siya na talaga. Kakaiba yung ditong part. Excel. Ayun. Grand yun. Kasi nga, kakaiba. Tapos sundan pa ng bonggang performance. Kaya number 6 siya sa listahan. Listahan ko. Ato na, papasok na tayo guys sa aking top 5 kasi nahirapan talaga ako dito sa top 5 kung iniikot-ikot ko na sila tapos tinitingnan ko ulit sila paulit-ulit doon sa video performance nila. Talagang kung sino sa akin nag-stand out at kung sino yung may coronation glow bukod sa maganda yung gown at maganda ang performance. Nilagay ko sa number 5 Spain. Diba? Ang queen niya tingnan. Ang ganda ng red-orange gown niya. Parang si Isabella Minen. Green gown yung kay Isabella sa kanya red-orange. Tapos iniwan niya yung niya doon sa ano ba tawag doon? Yung cape niya doon sa likod. Tapos umeksena siya. Ang ganda ng gown, yung detalye. Tinitingnan mo bawat lalong-lalo na pag nung pin-close up na siya, ang ganda. Kaya, nakaka-queen kasi. Kaya nilagay ko siya sa aking number 5. My number 4 sa aking listahan ay Miss Grand Ghana. Oh my gosh. Napasmile ako nung nakita ko yung gown niya. Parang kakaiba ang gown. Pagkakaiba, nagbibigay ng kulay sa mga mata ko. Kasi ngayon ko lang nakita. O diba, ang kanyang kulay ng gown, ang kanyang mint green. Tapos may mga basta, pag ngayon ko lang kasi nakita, na-amaze ako. Pero kung kahit anong ganda ng gown mo, pag nakita ko na dati pa, parang nawawala na ako ng, hindi naman gana. Parang nawawala ako ng excitement. Pero pag ginandahan mong performance mo, bongga. That's why si Miss Ghana umabot talaga sa akin sa number 4 kasi nagandahan talaga ako kasi nga bago. Iba. Ganon. My number 3 sa aking listahan ay Miss Grand Curaçao. Ang kanyang hot pink ba ang tawag doon? Yes, very hot pink na evening gown. Ang ganda. Sobrang ang ganda ng pasarela. Sobrang regal. Sobrang mamahalin. Ang ganda lang talaga. Iba. Expert. Pag ikaw ay ibitirana, talagang kabog. Kabog na kabog ang evening gown ni Curaçao. Ayun. Number 2 sa aking listahan. Miss Grand India. Alam mo kung bakit? Paglabas pa lang niya, hindi man kabonggahan yung gown niya. Paglabas niya, alam mo na may beauty. Makikita mo parang Diyosa na bumaba. Indian goddess. Ang ganda. Promise. Tapos, ang ganda din ng execution. Yung gown, a little bit underwhelming to me, but dahil siya ang naggala, kaya lalong bumongga yung gown. Ganun yung pakiramdam ko doon sa suot-suot na gown ni Miss India. Tapos may paano pa siya dito, may pa-bertun. Ano ba tawag doon? Basta ganun. At may aura talagang nakaka-corona talaga si Miss India. At syempre, ang number 1 sa aking listahan, Miss Grand Philippines. Siya ang pinaka-the best execution. Almost perfect. Grabe.
Ang galing. Ang galing. Yung gown, gustong-gusto ko yung kulay. I love yellow. Hindi ko lang siguro bet yung detalye kasi nga nakita ko na siya. At basta, may inspiration. Nakita ko na kasi yung ganyang gown. Hindi lang ako na-surprise, pero ang galing-galing ni CJ Opiasa. Tapos, ang maganda sa gown, pag tinututukan mo talaga, tapos yung ditong part nga, ditong part, harap, ano ba tawag doon? Basta may ganun, may tawag doon eh, parang chain yung eksena na yellow. Ang ganda doon kay CJ. Lalong-lalo na ang galing-galing niyang mag-execute ng ganong klaseng gown. Lalong-lalo na gusto ko yung yellow na plain. Ang ganda, grabe, nakakaiyak yung performance ni CJ. Kahit siguro damitan mo sa ng garbage bag si CJ, kaya niyang i-execute, walang duda. Kaya nilagay ko siya sa number 1 kasi walang tumalbog sa kanya when it comes sa execution. Walang kumabog sa kanya kahit saan sa kanila. Siya ang the best execution, siya ang very confident. Basta, wala akong ibang number 1 siya lang. Kasi, iba yung dating niya. Sabi ko nga sa inyo, kahit damitan mo siya ng garbage bag, kaya niyang dalhin at kaya niyang pasabugin ang entablado kung kahit ano man yung suot niya. Kaya kudos sa pambato natin. Ano man ang mangyari sa finals, ano man ang kahinathanan, I'm so proud talaga sa iyo, CJ Opiasa, kasi ikaw ang nagbigay sa akin ng hype, yung energy, yung adrenaline, grabe yung naibigay mo sa akin. At tapos, yung alam mo yun, yung aabangan mo kung anong eksena, aabangan mo kung anong pasabog, at ibinibigay mo sa aming mga Pilipino yan, CJ Opiasa. You're the best talaga. Ikaw ang pinakabonggang nag-represent ng Pilipinas sa Miss Grand International ever. Wala na. Feeling ko, kung may tutumbas pa sa'yo, meron pa ba? Ikaw na talaga. The best, si Joe Piazza. Hands down. Isa sa pinaka-favorite, sa mga favorite kong beauty queens ever, CJ Opiasa. Supportin nyo guys ha, supportin nyo. Kahit anong mangyari, win or lose, isupport natin si CJ Opiasa. Follow her Instagram, pataasin natin ang engagement ng bonggang-bongga. Pataasin natin ang follower niya. Maraming salamat. Suportahan po natin ang ating pambato. I love you all and good luck sa finals ni CJ Opiasa. After this ng evening gown at sa swimsuit na to, siguro naman sa final prediction ko ay abangan na ninyo. Maraming salamat sa inyo. This has been Gazel Ortega at ito ang aking top 10 sa evening gown competition ng preliminary sa Miss Grand International 2024. This is Gazel Ortega. Paalam!